Hello, praise. Ayan. Okay, so good afternoon po and welcome po sa ating Bible study muli, no? So, yan, recognize lang natin yung mga naka-join. So, hi po sa Andits, sa Rodriguez, ayan, medyo kakaiba silang lugar, no? Si Tito Bong may biyahe, and yan, si Lolo, si Lola, and Mendez. Okay, so welcome po sa ating Bible study. Alright, so start tayo. 6 lang pala yung kaya sa ano. Okay, then nakikita ko po kasi yung live ngayon. Okay, sige po. Sino ba? Okay. I-mute kita, Ate Arsha, na. Ayan, nakamute na. Alright, sige. Basahin muna natin ang ating pag-aaralan for this afternoon. Dito tayo sa Matthew. Sa Luke chapter 1, babasahin natin yung 5 to 10. We will try to finish hanggang 10. So, nakadalawang session na tayo sa verse 5 pa lang para po ma-build up yung information, no? Tungkol sa mga characters na nabasa natin. And so, it was a good start kasi I believe marami tayong natutunan. And historically, yan, maganda din po na natututunan natin yan, no? So, share ko po yung Bible verse. Ayan. So, nakita nyo na po ba? Nakikita nyo na? Ayan. Okay. Sige po. So, I would like to request someone to read from verse 5. Okay, gusto ko marinig si Ate Arshan muna. Parang ready na si Ate Arshan. Sige, Ate Arshan, 5 to 10 lang po. Dalawa yung mic ko. Yan. Lucas chapter 1 verse 5. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias, mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Subalit wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan. Ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. At sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Okay, so yan po ang ating pag-aaralan for this afternoon. Tayo po yung manalangin muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ang siyang aming Diyos, na tunay na Diyos at wala nang iba. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pag-iingat sa amin. Salamat, Lord, dahil sa aming mga kahinaan ay napapakita at mas nahahayag iyong kalakasan, lalong-lalo na po sa kaligtasan na iyong pong ipinagkaloob sa amin, sa biyaya na iyong ibinigay. Panginoon, araw-araw at lagi kaming nagkukulang at kailanman ay hindi kami makakatugon sa perpekto mong sa perpekto na iyong kabanalan, Panginoon. Pero salamat dahil ito'y hindi na namin kailangan pang gawin dahil sa iyo na pong inimpute sa amin na katuwiran na nanggagaling lamang sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Lord, sa kapahingan na iyo pong ibinigay sa amin na kailanman ay hindi namin makakamtan.
at sa iyo lamang talaga matatagpuan. Salamat Panginoon at kami po ay patuloy na tumitingin sa iyo at kinikilala ka dahil ito ang isa sa mga resulta ng iyong pagliligtas sa amin na kami ay magalak na makinig sa iyong salita at kami ay masabik sa lahat ng iyong paghahayag ng mga bagay na hindi pa namin at nauunawaan at natututunan. Salamat Panginoon sa banal na Espiritu na siyang ibinigay mo, na siyang ipinangako mo sa amin upang turuan kami. Salamat, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balik tayo sa verse 6, 5 muna, no? Para po pala ma-establish natin. So from verse 5, again, napag-usapan na natin maraming beses si Herodes, napag-usapan na din po natin si Zacharias at si Elizabeth. At sa ating pong pagpapatuloy, bago po pala tayo magpatuloy, so gusto ko pong marinig ang ating mga kasamahan, no, na nakapag-aral or may gusto pong ma-share sa kanila pong napag-aralan din. So kasi kahapon ako lang po ang atang nagsalita, no. And siguro bago po ako magsimula sa verse 6, I would like to hear from others. Pwede po kayong mag-share. Okay? Sige po, kung ano po yung parang napag-aralan nyo po regarding sa Luke chapter 1. Sige po. Sino pong gustong mauna? Sige, Dad. Pakiunahan na, Dad. Yun na nga, no? Magandang hapon. Bali, si Zacharias saka si Elizabeth, namuhay sila ng matuwid. No? Matuwid, ibig sabihin, sila ay, yun, sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Panginoon. Ngunit sila ay walang anak. Kapagkat si Elizabeth ay baog at kumbaga sila ay kapwa matanda na. So may nabasa ko na noong panahon na yun, ang pagiging walang anak ay parang kahihiyan, no, sa mag-asawa. Kasi ang pagkakaroon ng anak ay isang blessing ang gagaling sa Panginoon. Tapos habang Dad, yung susunod mo bang sasabihin ibang ano na siya? Ibang topic na? Kasi gusto ko munang dugtungan yung sinabi mo bago tayo mag-proceed. Okay lang? Okay. So, ayan mo muna. Hold mo muna yung iyan mo na. Okay. So, maganda po na simula yun. Actually, yun po kasi ang ating magiging simula for this afternoon. So, salamat, no? Yun. Kasi yung verse 6, sabi po dito sa verse 6, no? Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Panginoon at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. So yan po yung nabanggit sa verse 6. At maganda po na maunawaan at mapag-usapan natin ito. Why? Kasi para maging clear po talaga yung kaligtasan sa atin. Okay? Kasi po, pinag-uusapan natin dito is matuwid sa harapan ng Diyos. Lagi po nating tandahan, kapag hindi po tayo matuwid sa harapan ng Diyos, ibig sabihin po noon, wala po tayong kaligtasan. At hindi tayo maliligtas. Pero, kailangan maintindihan natin ito kasi baka malinlang pa rin tayo, no, na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ganito, ganyan. Alright, so, unahan natin, no, sabi po dito, sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos. So, ano po ba ang pagiging matuwid, no, sa harapan ng Diyos? Okay, tatanungin ko po kayo para din malaman ko po kung naintindihan nyo na po ba talaga ng maigi ang ebanghelyo at ang magandang balita.
So, tatanungin ko po kayo po ba ay matuwid sa harapan ng Diyos? Kung oo, okay. Oo, hindi muna. Okay, balik tayo sa gospel. Kayo po ba'y matuwid sa harapan ng Diyos? Lahat ng yes, mag-heart react. Alam niyo po ba mag-heart react? Di hands up na lang po kayo kasi baka mahirapan pa kayo. Heart react. Lahat ng yes. Okay, kasi dapat maintindihan natin to. Kasi mahirap na meron pa rin po sa atin ang hindi sigurado, no, sa kanila pong kaligtasan or sa kanila pong estado sa harapan ng Panginoon. Meron pa po ba dito yung parang nagiging hindi sigurado? Meron kasi tayo naka-off. Si Ara Joyce lang palang naka-off cam, no, sa atin yun. So, sino po ba? Meron po bang tawag dito? Nag-aalinlangan pa? No? Okay. So, kung meron pa man pong nag-aalinlangan sa atin, hindi ko po alam kung bakit kayo nag-aalinlangan. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit may isip natin na parang ligtas ba? Parang hindi pa ako ligtas eh. Yan po ay nakakatakot na pag-iisip kasi ibig sabihin nun, nilalagay pa rin po natin or nakadepende pa rin po sa ating ginagawa yung kaligtasan natin. Okay? Bakit ko po yun nasabi? Kasi naiisip natin or nagkakaroon po ng pag-aalinlangan kasi nga naisip natin at alam natin sa sarili natin na meron pa tayong mga nagagawang kasalanan, meron pa rin po tayong mga pagkukulang, siguro dahil siguro some of us dahil yun nga basta mga pagkukulang, no? Kaya nga po kanina sa aking panalangin nabanggit ko talaga na kailanman hindi natin masasatisfy talaga or makokompleto kung ililigtas po natin ating sarili sa pamagitan ng yung mga pagsunod sa kautusan, kailangan po i-perfecto natin yun. Okay? Kailangan po talaga i-perfect yun. Pero kailanman hindi po natin yun makakamit. Never natin yun makakamit. We will always fall short at kailanman di maliligtas ang ating sarili. Kaya nga po, ang kaligtasan, sabi nga po sa Ephesians chapter 2, di ba? Sa biyaya, kayo ay naligtas. Okay? Ito po, tandaan nyo mga kapatid, sa biyaya, kayo ay naligtas. Biyaya lamang po ang kaligtasan. Okay? Yan ay ibinigay sa atin, kahit ano pa man ang ating pagkukulang, o hanggang ngayon nagkukulang pa rin, ang kaligtasan ay nasa sa atin kung tunay ngang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Okay? So, kaya ako po natanong kanina at sinabi na mahalaga na maintindihan natin yung pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi, tingnan nyo po sa verse 6, baka po ang maunawaan natin dito, si Zechariah at si Zechariah at si Elizabeth ay matuwid sa harapan ng Diyos dahil sila'y nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng utos at alituntunin ng Panginoon. Baka yun po kasi ang naiisip natin, kaya sila ay matuwid. Yun po ba naisip nyo nung binasa nyo yung verse 6? Matuwid sila sa harapan ng Diyos kasi nabubuhay sila na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Ibig sabihin, sumusunod sila sa mata ng Panginoon. Iyon po ba ang inyong naisip sa verse 6? Kaya po sila ay matuwid sa harapan ng Diyos? Kapag yun po ang inyong naisip, papaluin ko po kayo. Kapag yun po ang inyong naisip, well, we have a wrong understanding of God's Word. Okay? Hindi po sila naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil nabubuhay sila na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Hindi po iyon
ang dahilan bakit naging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Okay? Now, we have to understand na sa panahon na po ito, wala pa po si Jesucristo, di ba? Hindi pa dumating ang Mesaya. Okay? Hindi pa nila alam kung sino ang Mesaya. Alright? So, paano sila naligtas? Again, I think napag-usapan na natin ito dati, pero maganda na ma-review natin. Paano nagkakaroon ng kaligtasan yung mga tao sa Old Testament? May iba ba silang pamamaraan upang maging matuwid sa harapan ng Diyos? Okay? By the way, let us define, atin muna pong bigyan ng kahulugan, ano bang ibig sabihin ng matuwid sa harapan ng Diyos? Ang pagiging matuwid po sa harapan ng Diyos, ibig sabihin po nun ay natakpan na or nalinisan ng isang tao mula sa kanilang kasalanan. Yan po ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Your sins are covered and forgotten. Wala na. Hindi na yan kinoconsider ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging matuwid. Ibig sabihin po, ikaw ang isang tao ay matuwid na kapag wala na yung kasalanan sa taong iyon. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng pagiging matuwid. Now, paano yun nangyari kala Elizabeth at kay Zacarias? Okay? Now, again, during this time, wala pa si Jesus Christ. No? Tayo kasi na-reveal na sa panahon natin na hayag na po. We put our faith and trust sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pero paano sila na mga naghihintay pa lang sa pagdating ng Mesaya? Now, kung matatandaan nyo po si Abraham, tandaan nyo po ba si Abraham? Basahin natin ang Genesis chapter 15 verse 6. Okay? Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Okay? So it's the same thing. Pananampalataya. Paniniwala. Okay? Paniniwala. Kanina siya naniwala? Naniwala siya sa Panginoon. Okay? Hindi po siya naniwala na may Panginoon, but naniwala siya sa Panginoon. Kung kaya't siya'y ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ay ang paniniwala sa Panginoon. Paniniwala at naniniwala sila sa salita ng Panginoon. Okay? And during the time of Abraham, so merong pangako ang Panginoon kay Abraham. 'Di ba? So naniwala siya sa salita at pangako ng Panginoon. Now, paano naman ngayon sila Zacariah? Paano naman ngayon sila Elizabeth? Now, kung tatandaan po natin, si Zacariah po at si Elizabeth ay pareho pong galing sa linya ng mga pari. Okay? At ang mga pari po ay ang mga naglilingkod sa templo ng Diyos. At hindi lang po iyon, hindi ko lang nasulat, pero sa matatandaan ko, sila po ang tigapahayag ng salita ng Diyos, sila ang tiga-interpret ng salita ng Diyos, sila ang tigaturo sa salita ng Diyos, sila ang tagagabay kung paano sundin ang salita ng Diyos. Yun po ang mga ginagawa ng mga pari. So, ibig sabihin, itong si Zacariah at si Elizabeth, alam nila kung ano ang kautusan at kung ano ang mga pangako, kung ano ang mga sinasabi at inihayag ng Diyos. Okay? At alam nila at nauunawaan po nila na matuwid ang Diyos at kailanman, di ba, sila po ay nasa kautusan pa sila, di ba? Sa time nila, sila po ay sumusunod sa kautusan. Alam nila ang kabanalan ng Diyos. Saan nila nakita ang kabanalan ng Diyos? Sa kautusan. Kaya nga po kanina, kung mapapansin niyo po nabasa ko lang din po yun sa preaching ni Dr. John MacArthur. Sabi niya dito, no? Righteousness or yung katuwiran is defined by law. Kung gusto po natin maintindihan, kung gusto natin malaman
ano ang katuwiran, tingnan po natin ang kautusan. Okay? Tingnan natin ang law. Yan ay nagbibigay ng kahulugan sa kung ano ang katuwiran. Pero alam natin, and sila po, Zechariah at si Elizabeth, alam nila na kailanman hindi nila kayang sundin yung buong kautusan. Okay? They will fall short of the law of God. Naintindihan po nila yon. Kaya, sila po ay, nagkaroon ng puso na ang tanging hinihingi sa Panginoon ay ang kanyang awa at ang kanyang biyaya. Okay? So, basahin natin. And sa gaya nga po na sabi ko kanina, sila ay mga pari at sila po ay nagtuturo ng salita ng Diyos at siguradong alam nila ang mga sulat ng mga propeta. So, I believe na sila po ay nabasa din nila tong verse na to. Okay? At ito po ang pinangahawakan nila. Kung kaya't sila po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ano po yun? Isaiah 61 verse 10. Tingnan niyo po kasi nga alam nila, di ba? Di ba sila po ay nagsusunog ng mga handog, no, para sa kapatawaran ng kasalanan every year. Pero alam nila na hindi iyon ang makakaligtas sa kanila. So, kasi, okay, ito po yung pinaniniwalaan din nila. Ako'y magagalak, sabi ni Isaiah sa Isaiah 61:10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Na tingnan niyo po, binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaking ikakasal sa ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. So, yes, wala pa po, hindi pa nila kilala yung Messiah, pero naiintindihan nila. Sa Old Testament po, yung mga tao na naiintindihan na may paparating Messiah at naghihintay sa paparating na Messiah at nagtitiwala sa salita ng Diyos na may darating Messiah na siyang magbibihis sa kanila ng damit ng kaligtasan at magtatakip sa kanila ng balabal na katuwiran. Yung mga taong pong iyon, sila ang matuwid sa paningin sa harapan ng Diyos. Yung naniniwala sa paparating na tagapagligtas. At sabi rin po ni Isaiah in chapter 53, ito maganda tong chapter because it talks about the coming Messiah, verses 4-6. Tingnan niyo po to. Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Bakit? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Yes, wala pa si Jesus Christ, pero alam na po ng mga pinahayagan in the old times, no, na merong darating Messiah na siyang magliligtas at magbibigay ng kaligtasan sa kanila. Naintindihan niyo po 'yon? So, salvation is pananampalataya kay Christ pa rin, even in the Old Testament. Naniniwala sila na itong paparating na ito ang siyang ang siyang mag-aako ng lahat ng ating kasamaan. Kasi nga, alam niyo yung mga tao sa Old Testament, naiintindihan nila at naiintindihan din natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya kailangan natin
ng isang matuwid na tao at tayo nakilala na natin, nahayag na sa atin kung sino yung matuwid na tao na yun. At yun ang Panginoong Hesukristo. At tayo ay naniniwala kay Jesus na siyang pumasan sa atin. But in the Old Testament, the old people, in the ancient people, naintindihan nila yung mga pinili ng Diyos. Alam nila na hindi rin nila kayang i-fulfill ang lahat ng kautusan. They will always fall short sa kautusan, kaya't hindi sila maliligtas. Kaya naniniwala sila na may isang taong darating na siya nga ako ng lahat ng iyon at sila'y maliligtas. So you see, lahat tayo, we are saved in the same way. Sa paniniwala sa taong iyon. At iyon ay ang Panginoong Hesukristo. And I believe itong si Zechariah at si Elizabeth, sila'y matuwid sa Panginoon dahil sila'y nanampalataya sa darating na tagapagligtas. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? So tayo, kung meron man pong nagiging hindi sigurado sa kanilang kaligtasan, I pray to God na bigyan kanya ng pag-unawa ngayon. Yes, hindi mo talaga maliligtas ang sarili mo. Ang kaligtasan ay nasa ginawa lamang ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang kailangan lang natin is manampalataya tayo sa Kanya. No? And it's the same thing. Yun ang nangyari kay Elizabeth at kay Zechariah. Kaya sila'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po dahil nabubuhay sila ng walang kapintasan. Hindi. That will never save them. Even tayo. Kasi hindi po natin yun magagawa. Kaya nga po, alam niyo po, ano po yung sinabi ng anak nila? Sino po ang anak ni Zechariah at Elizabeth? Sino anak nila? Isa lang po anak nila. Si John the Baptist. Tingnan niyo po anong sinabi ni John the Baptist nung nakita niya ang Panginoong Hesukristo. John 1:29. Tingnan niyo po. Ito nabanggit ko na to kahapon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi. Ano sinabi? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Have you ever wondered bakit yun pong sinabi ni John? Have you ever wondered? Napaisip ba kayo, bakit yun ang sinabi ni John? Bakit hindi niya sinabi, uy, nandito na ang hari ng mga hari. Uy, nandito na ang Mesaya. Uy, nandito na ang hari ng mga Hudyo. Uy, nandito na ang pinakapogi. Di ba? Bakit hindi po yun ang sinabi ni John? Bakit ang sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos? Alam niyo po ba anong kordero? Okay. Bakit yun ang sinabi ni John? Again, babalik tayo sa background ni John at kanyang mga magulang. Ano si Zacharias? Pari, di ba? Di po ba? Pari po si Zacharias. Si Elizabeth, saan siya galing? Sa pamilya ng mga pari. Even kay Aaron talaga siya galing. Well, lahat naman talaga ng pari galing kay Aaron. Di ba? So, ibig sabihin, both si Zacharias at si Elizabeth, even John, alam nila kung anong tungkulin ng mga pari. At isa sa mga tungkulin nila ay ang maghandog ng kordero, lamb, maghandog ng mga toro, maghandog ng mga kalapate, maghandog ng mga hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Di po ba? Pero alam nila na kailanman hindi yun ang tuluyang makakapaglinis sa lahat ng kasalanan natin. Alam nila na may isang darating na kordero na manggagaling sa Diyos. Kaya John the Baptist, nung nakita niya si Jesus Christ, anong sabi niya? Narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam ni John na ito ang final or the only sacrifice na siyang tuluyang makakapaglinis ng lahat ng kasalanan natin. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? They believe in that.
They believe sa kordero ng Diyos, which is Jesus Christ. Kaya sila'y matuwid sa harapan ng Diyos. Kailanman, hindi ito dahil sa pagsunod ng kautusan or kung ano paman. Mga kapatid, no? Kaya nga sabi sa Hebrews, maging matured na tayo. Ito pala, i-share ko lang po sa inyo. Ang pagiging mature pala, no, yung tinutukoy dun sa anong verse ba yun? Hanapin ko po, no? Maganda po na ma-share ko to sa inyo. Yung away from elementary teaching. Alam niyo po ba na ano po yung verse na yon? Teka lang po. Hebrews 6. Tingnan natin sa Hebrews 6. Tingnan niyo po to. Ito, isa pala to sa mga maling interpretation din natin dati, no? Na kailangan din nating itama. Hebrews chapter 6, verse 1. Ano sabi dito? Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag natin muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Now, kung babasahin natin siya sa English, kasi sa Tagalog medyo kung sa English po kasi dati, lalo na sa core team, listen to this. Ito, mali po yung dati nating pag-interpret nito. Kasi nga po nag-ICGCs tayo dati. Pero ito, this is the correct na ito pala talagang ibig sabihin ng Panginoon dito sa chapter 6. Sa English po kasi sabi dito, therefore living the elementary teaching about Christ, no? Na daw, kumbaga mag-mature na. Ang ibig sabihin po pala nitong maging mature is ganito po pala yun, mga kapatid. Yung elementary teaching po talks about the law. Okay? Yun po ang elementary teaching. And ang pagiging mature, sabihin natin college, pagiging mature, ang ibig sabihin po pala nun is pagiging ganap. Ibig sabihin, pagiging kompleto. Okay? At ang pagiging kompleto pala, ang completion pala nun, yung palang law ay lang yun, panimula lang yun. At ang pagiging ganap nun at yung pagiging kompleto nun ay na kay Kristo. Siya yung completion ng lahat. Okay? So nung sinasabi pala na be mature, di ba meron pa po tayong sinasabi na baby Christian, young men, meron pa tayong matured na Christian, tatay na hindi pala yun about sa yung marami ka nang nalalaman, marami ka nang hindi po pala ganun ang ibig sabihin ng pagiging mature Christian. Mga kapatid, erase nyo na po yun, mali po yun na katuruan. Okay? Hindi po pala, ang pagiging matured Christian is this, that ikaw na iintindihan mo na si Kristo, Hesus Kristo ang final, no? Kumbaga ang completion ng lahat ng mga sinasabi sa simula. Ano yung simulang katuruan? Yun nga yung kautusan. Kaya tinatawag na elementary teaching ang kautusan. Kasi that is introduction, 'di ba? Okay, anuhin natin sa literal na pag-aaral. 'Di ba elementary, tuturuan ka ng 1 + 1 = 2, 'di ba? Pero sa college, ano nang pinag-aaralan nyo? Calculus na, 'di ba? Pero kung hindi mo pinag-aralan yung 1 + 1, mahihirapan ka sumagot sa calculus. Naintindihan niyo po 'yon? Ibig sabihin, yung 1 + 1 is stepping stone para maintindihan mo yung pinakamahirap na. That's the same thing kay Jesus Christ. Hindi natin maintindihan yung pagliligtas ng Panginoong Hesukristo kung hindi natin maintindihan yung kautusan. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? That's why moving from elementary teaching to maturity, ibig sabihin, wag ka na dyan, hindi dyan ang kaligtasan. Elementary teaching lang yan. Panimula lang yan. Naintindihan niyo po? Kaya yung mga tao na nagkakaroon ng doubt sa kanilang kaligtasan kasi nga hindi pa sila nagmamature. Nandun pa rin sila sa elementary teaching na dapat ikaw ay gumanito ganyan, dapat ganito ganyan ka. 'Di ba? Naintindihan niyo po yung kapatid? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng doubt. That's why sabi sa Hebrews, iwanan niyo na yung unang simulain ng aral, elementary teaching. Be matured. Ibig sabihin nun,
Yung completion nun, and that is through Christ. Si Kristo ang katuparan ng lahat. Now, kailan magiging mature ang isang Christian? Kapag ikaw naintindihan mo na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang at hindi sa kautusan at hindi sa kung anumang bagay. You are a mature Christian once you understood that. Nanindihan niyo po yung mga kapatid? Kahit na wala ka pang masyadong alam sa 66 books, basta naintindihan mo na si Kristo lamang ang tanging daan at wala nang iba, then you are a matured Christian. You understood the completion of the teaching of God. The promise of God. Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? Okay? So again, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay kailanman hindi sa pagsunod sa utos or alituntunin. Pero, okay, by the way, bago tayo magpatuloy, clear na po ba yung pagiging righteous natin through Christ? Tayo po iligtas through Christ, mga kapatid. Kahit gaano ka kasamang tao ka, basta niligtas ka ng Panginoon, maliligtas ka. Kahit na ikaw ay nagkakasala pa rin ngayon, kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, ligtas ka, kailanman hindi mawawala sa iyong kaligtasan. Kaya wag mo nang itry na iligtas ang sarili mo sa mga ginagawa. Wag mong titingnan ang ginagawa mo. Kahit even our righteous acts ay basura lamang sa mata ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Kailanman hindi yan magiging malinis sa mata ng Panginoon. Why? Because we are unholy. Lahat ng bagay na nagmumula sa atin ay madumi. Kaya lang, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Okay? Yung katuwiran ng Panginoong Hesus, inimpute sa atin. Okay? Isinalin po sa atin ang katuwiran ng Diyos at hindi yun katuwiran natin. Kaya lang, dito na po ang maganda at maunawaan na po natin to. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos dahil sila'y binayayaan ng Diyos. Okay? Dahil binayayaan sila ng pag-unawa at pag-intindi sa darating na tagapagligtas. At naunawaan nila yon. That's why naniwala sila dahil binago sila ng Diyos. Okay? Sila'y matuwid. But, ano yung sinabi dito? At nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat. Ito na po yung resulta. Okay? Resulta po itong sinabi dito at nabubuhay sila. Hindi po yun yung daan upang sila ay maging matuwid, but yun ang naging resulta ng pagiging matuwid nila sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? It is the result. Okay? Lagi po nating tandaan yung justification at yung sanctification. Lagi po yung magkaakibat. Kambal tuko po yung dalawa. Hindi po pwede na justified ka pero hindi ka masasanctify. Ano ba ibig sabihin ng sanctification? Pagiging banal. Ano bang ibig sabihin ng pagiging banal? You are separate. Naiiba ka na. Saan ka ba? Saan ka sineparate? Sa mundong ito. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? Okay? So, again, kung ikaw ay binigyan ng katuwiran ng Diyos, ikaw din ay kanyang itutuwid. Okay? Alright? When God justified you, He will sanctify you. Okay? So, sabi nga po dito, no? Wait lang. Okay. Isa po sa bagay, mga kapatid, isa po sa bagay na magiging resulta. Take note of my words, no? Resulta ng pagliligtas ng Panginoon sa atin ay ang pagkahumaling. Alam niyo po ba yung humaling? Masarap yun sa breakfast. Ay, maling pala yun. Hindi, ibang balaba. Yung pagkahumaling, no? Yung parang addicted, parang ganun ba, no? Hilig, yes. Ito po isa sa mga resulta na pag ang isang tao ay binuhay ng Diyos. Ang pagkahilig niya, pagkahumaling niya, pagkasabik niya. Saan? Alam niyo na po to. Saan? Gusto ko po kayo marinig. Saan? Sa salita ng Diyos. Why? Why? Basahin natin sa Psalms 19.
Teka lang po Psalms, mga awit, chapter 19. Anong verse nga yun? Nakalimutan ko, hindi ko nalagay, sorry. Verse 4 ba yun? Okay. Verse 7 pala. Sabi po dito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Alright? Nagpapanauli. So, ano pong ibig sabihin nagpapanauli? Basahin na lang natin sa English po, no? Sa English, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Okay? Restoring the soul. Ano pong ibig sabihin ng restoring the soul? Now, binasa ko po ito sa original text niya, no, sa Greek. Old Testament, sa Hebrew. Ang ito po palang restoring na word dito, ang ibig sabihin niya pala is convert. Okay, convert. Or pagbabago or pagbabalik. Okay? Pagbabalik. Mga kapatid, pagbabalik po yung ibig sabihin ng restore dito. So ibig sabihin po pala, no, na kapag ang isang tao ay binuhay ng Diyos, sila po ay magbabago. Okay? Alright? Sila po ay magbabago at sila po ay mamumuhay na ng bago. Okay? Or again, pagbabalik kasi, no? Pagbabalik. Lagi po nating tandaan yung original design ng Panginoon sa atin. So ibinalik tayo doon, no? So dati na tayo namumuhay para sa sarili at sa mundo, ibinalik niya tayo na mamuhay para sa salita at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? So ibig sabihin pala, kapag po tayo ay niligtas ng Diyos, tayo po ay magbabago at ang pamumuhay din natin ay mababago na. So yun po, ang makikita nyo po sa verse 6, at nabubuhay sila na walang kapintasan ayon sa lahat ng utos at alituntunin ng Panginoon. Okay? Yun po ang isa sa mga resulta ng isang tao ay niligtas ng Diyos. Nabubuhay ka na, hindi po ibig sabihin na walang kapintasan, hindi na po sila nagkakasala. Nagkakasala pa rin po sila, but sila na po ay masunurin na. Sila na po ay sumusunod sa utos at alituntunin ng Diyos. At isa nga sa comment din ni Dr. John MacArthur, itong si Zechariah at si Elizabeth, naniniwala siya na pinangahawakan nila yung utos ng Diyos sa Joshua 1:8. Ano ba yung Joshua 1:8? Pakinggan niyo po to. Hindi lang po to dapat kay Zechariah at kay pati sa atin dapat ganito. Ano yon? Sige, pakibasa daw. Sino pwede magbasa? Okay. Sige, Ate Ara, pakibasa daw ito. Quick lang. Kuya, hindi ko po mabasa kasi parang maliit siya. Okay, sige. Okay lang po. Ako na lang para mabilis. Maliit pala, hindi katulad nung sa Gmeet. Okay, sige. Okay, ito po yung sabi sa Joshua 1:8. Makinig po kayo. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa inyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Well, ano po yung sabi kay Zechariah at kay Elizabeth? Nabubuhay ng walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Ibig sabihin sila po'y sumusunod. Paano nila yun nagagawa? Joshua 1:8. Sila, pinagbubulay-bulayan nila araw at gabi ang kautusan. Kung kaya't nasusunod nila ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? And sabi rin in Psalms 119, mga awit 119 verse 1. Ang daming chapter, verse. Sabi dito, mapalad silang sakdal ang landas
nasa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Di ba? Sila po'y matuwid, di ba? Sila po'y matuwid sa harapan ng Diyos. Tingnan nyo, mapalad silang sakdal ang landas. Ano ba ito sa English? Tingnan, basahin natin ito sa English. Tingnan nyo po, no? Yung wala matuwid po or walang kapintasan, sa English po yan, blameless. Tingnan nyo, how blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Okay? So yung mga matuwid sa harapan ng Diyos, they walk in the law of the Lord. Sila po'y lumalakad ayon sa utos ng Diyos. Again, paano po natin masusunod ang kalooban ng Diyos kung hindi naman natin ginagawa yung Joshua 1:8? Hindi natin pinagbubulay-bulayan, hindi man lang nababanggit ng ating mga bibig or nababasa ng ating mga bibig ang kanyang kautusan na nasusulat na po sa Biblia. Di ba? How? Again, kung babalikan natin dito, tayo na po'y matuwid. Pero wag po nating kaligtaan. Kambal nga po yan si justification tsaka si sanctification. Okay? Tayo matuwid na, pero totoo din po na tayo'y susunod. Magbabago na rin po ang buhay natin. Tayo po'y susunod sa utos ng Diyos. At paano natin masusunod yon? Sa pag-aaral at pagbulay-bulay ng kanyang salita. And it is true. Totoo po yun, mga kapatid. Ako po experience ko na din po talaga. Whenever I don't read the Word of God, sobrang dali lang talaga. Sobrang maano talaga sa temptasyon na gagawa mo. Pero when you keep yourself immersed in the Word of God, no? You can really say no. Why? Kasi, di ba nga sabi ni David, let your word, ano yan? Maganda na mabasa natin. Taga po Kalimutan ko. Tingnan nyo po, nagbabasa ako pero nakakalimutan ko pa rin. Paano pa kaya hindi tayo nagbabasa? Psalm 119 pa rin po pala, Sa Psalm 119, about pala sa word to, Psalm 119 verse 11. Basahin niyo po yung Psalm 119 para mag-aral na po talaga tayo ng salita ng Diyos, no? Psalm 119 verse 11. Iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. It's very clear in the Word of God. Kaya nga, di ba, nanghihina tayo. Ang dali nating magsalita, ang dali nating mag-post ng mga walang kabuluhan sa social media, ang dali nating magalit, ang dali nating magbigay daan sa kasalanan, 'di ba? Or ang hirap sa atin na gumawa ng desisyon na ayon sa kalooban ng Diyos kasi nga we are not reading His Word. 'Di ba? Pero tingnan niyo po sila Zechariah at saka si Elizabeth. 'Di ba? Sinusunod nilang utos ng Panginoon. Alam nila, sabihin niyo, dapat hindi na naghandog si Zechariah doon sa templo kung ano pala siya. Hindi. Kasi wala pa nga Kumbaga nandun pa sila sa ganung nasa elementary pa lang sila. Naintindihan niyo po? Kailangan niya pa rin gawin yun. Pero alam niya na hindi iyon ang makakaligtas sa kanya. Ang makakaligtas sa kanya ay yung ipinangako na siyang aako ng kasalanan nila. 'Di ba? Okay? So mga kapatid, I will leave, mag-e-end tayo dito sa verse na to. Psalm 119 verse 11. Ako, request ko po sa inyo, pag-aralan niyo yung Psalm 119. Maganda pala na pag-aralan tong Psalm 119. Maintindihan niyo po gaano ka-importante na tayo bilang mga iniligtas na ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi niyo pong tandaan, hindi tayo susunod sa kautusan para magmukhang anak ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Hindi tayo susunod sa mga kautusan para tayo magmukhang anak ng Diyos. Hindi. But tayo po ay sumusunod at nag-aaral ng kanyang salita at sumusunod dito dahil tayo'y mga anak na
ng Diyos. Magkaiba po yun, mga kapatid. Di po ba? Okay? So ako po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakikita ko naman, ako kung magiging selfish lang po ako no, sa family ko. Ako na natutuwa po ako na nakikita kong ganyan sila. So patuloy din natin ipag-pray, no, yung mga kasamahan din natin. Ako hindi ko man alam ba, malay mo nag-aaral pala talaga din, no. Yun po. Pero yan, ang magagawa ko lang talaga is to keep on reminding everyone, each and every one of you, na mag-aral talaga ng salita ng Diyos. No, yung mga kasamahan ko sa core team, alam ko hindi na tayo nakakapag-meet. Pero ayun, maging handaan din kayo to encourage your parents na sila mag-aral ng salita. Turuan nyo sila, no? Or kung nag-aaral na, tas nahinto lang, encourage nyo sila. Okay? So mga kapatid, no, babalik tayo. Salita ng Panginoon. Galing, no? So, verse 6. So, dito po muna tayo. Again, sana wala na pong magkakamali sa atin. Sila'y matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sila'y nabubuhay, but sila'y nabubuhay, walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alitutunin ng Panginoon, dahil sila'y ginawang matuwid na sa harapan ng Diyos. Resulta po yon. Okay? Kanina po, nakikinig din ako. Ang ginagawa ko na kasi, habang ginagamit ko po yung audio Bible, nakikinig po ako sa John kanina. Anong chapter na ba ako? 16 na ata ako. Malapit nang matapos. 21 kasi yon. Sa pakikinig ko, napansin ko po pala na may mga verses tayong inaakala natin na pag ginawa mo to, ito mangyayari sa'yo. Yung for example, English lang kasi, sabi doon, yet to those who believe in His name, hindi, yung merong 4. Sige, anin ko na lang po, hindi ako nakapag-prepare, pero marami akong napakinggan kanina na, baliktad pala yung pagkakaintindi namin. Alam niyo yun, yung parang, ang intindi natin, ikaw ay magiging anak ng Diyos kung susundin or kung tatanggapin mo siya, di ba? Conditional siya, di ba? Pero, ang ibig sabihin pala nun, ikaw ay tumatanggap sa Diyos dahil ikaw ay naniniwala sa Diyos dahil anak ka. Minsan po kasi sa pagkasulat, yun po yung naiintindihan natin. Ikaw ay magiging anak kung ikaw ay maniniwala. Hindi pala ganun. Ikaw ay naniniwala dahil anak ka ng Diyos. Di ba magkaiba po yun? Di ba magkaiba po yun? Pag sinabi mong, kung maniniwala ka, ikaw ay magiging anak ng Diyos. So anong requirement para maging anak ka ng Diyos kung maniwala ka? Hindi pala ganun. Ang tama pala, ikaw ay naniniwala dahil anak ka ng Diyos. So, ayun, I encourage you, basahin nyo, yung pakinggan nyo lang yung libro, yung for example, kahit saan sa gospel books, lalo na yung John, pinapakinggan ko kasi yung John paulit-ulit, sabi ko, iba pala yung construction. Minsan, doon tayo nagkakamali. Tulad nito, ito, maganda example to, verse 6. Diba, alam ko po, nung binasa natin yung verse 6, ang parang naisip natin, matuwid sila kasi, diba? Kasi, naging matuwid sila kasi nabubuhay sila. Pero hindi pala ganun. Ang tama pala, sila'y nabubuhay na walang kapintasan kasi sila'y matuwid sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Magkaiba po ang ibig salugan nun. Diba? So, ayun, yun lang po isa sa mga bagay na mabibigay ko po na encouragement sa inyo, no? So let us continue studying the word. Sa mga huminto po, bumalik na kayo, walang magagawa po yung pagmamalaki po yun, at patuloy lang tayo magkakasala kung ganon. Pero tayo po iniligtas na, at alam kong ibabalik ng Panginoon yung pagnanais natin at pagkahilig natin sa kanyang salita. At sa mga hindi pa nagsisimula, kung naririnig mo tong salita ngayon ng Panginoon, makinig ka na, aralin mo ng salita niya, at yun ang gawing buhay. Yun ang buhay, kasi yun ang buhay natin. Okay? Alright? Sige po, maraming salamat. Baka may madadagdag po
yung iba dyan? Kayo po. Tita Che, hello po. Hindi kita nag-greet kanina. Sorry, nagpatuloy na kasi. Hello, Tita Che. Okay, so encourage po. Siguro tatanungin nyo, Ryle, saan ba kami magsisimula mag-aral? Kahit saan. Kahit saan. Basahin nyo, lahat yan ay gospel. Lahat yan tungkol kay Jesucristo. Okay, so wag kayong mag-worry. Walang yan, kahit ano basahin nyo. Okay? Pero kung hingin nyo yung suggestion ko, pwede kay Luke, pwede kay John. Pero tayo po kasi nag-aaral tayo, di ba? Sundin nyo na lang din po yung sinasabi ko na sequence. Pero ipagpatuloy nyo lang din po. Hindi yung, tapos na ako dito, hindi na ako magbabasa. So mag-advance reading na din po kayo. Okay? Sige po, yun lang. Tayo po ay manalangin muna sa pagtatapos natin. Salamat o Diyos sa iyong salita. At salamat Lord na again pinaalala mo sa amin na ang kaligtasan ay kailanman hindi po talaga yan sa aming mga gawa. Ang pagiging matuwid namin sa iyong harapan ay biyaya mo lamang kahit na nung una pa na hindi pa na nalilikha ang sanlibutan, pinili mo na po kami Panginoon upang iyong iligtas para po sa iyong kaluwalhatian. At salamat sa biyayang ito na kung kami man ay naniniwala at kung kami man ay sadyang nahihilig at nagagalak sa iyong salita, ito po ay kagagawan mo, Panginoon, at ikaw ang nararapat na pasalamatan. Kami ay hamak lamang na binigyan mo ng biyaya at wala kaming ibang magagawa kundi ang pasalamatan ka at patuloy na tingnan ang iyong soberanya, tingnan ang iyong habag, awa at ang iyong pag-ibig na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Salamat dahil ang lahat ng ito ay sa iyong kaluwalhatian at nakikita nga namin that ikaw ay tunay na Diyos, that you are glorious God, and your grace is so glorious as well. Salamat, Panginoon. At naway ito'y patuloy na maunawaan ng bawat isa na siyang magbibigay sa puso ng bawat isa ng lubos na pasasalamat at kagalakan na sundin ka, pasalamatan ka at mamuhay ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Thank you sa lahat. Kita-kita po tayo ulit. Ingat po kayo. Bye-bye. God bless.